Ang ating mga katawan may natural na mekanismo para labanan ang mga sakit. Posible yan sa pamamagitan ng ating immune system. Pero paano kung mahina o may aberya ang depensa ng ating mga katawan? Ano-ano ang mga sakit na maaaring lumutang? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Siyam na buwan nang namamalagi sa Bulacan Drug Rehabilitation Foundation si Aldrin. Hindi niya tunay na pangalan. Umaasa siyang magiging susi ito sa kanyang pagbabagong buhay. Sir, tanong ko lang po, paano po ba kayo napasok dito sa rehab center? Kumbaga ano po kasi ako yung taong kalye po. Kumbaga, wala po kasi akong kapatid. Ngayon, parang ang tinuturing ko pong kapatid is barkada. Kaso yung mga barkadang sinamahan ko po pala is mali. Puro may mga bisyo, sa alak, droga. Hanggang sa natutunan ko po magdroga, sira ko po yung aking buhay. Puto po ako magnakaw. Ano yung naging problema mo ba nun? Bakit naisipan mo lumapit sa droga? Yun po yung digid nga po sa kaalaman nila po dito is nabuntis po ako ng isang babae, then pina-abort ko po. Siyempre masakit po sa akin yun. Pero siyempre choice po namin yun, wala naman po kasalanan yung bata. Parang nagulo po yung isipan ko. Pero ang mga kaibigang akala niyang dadamay sa kanya, sila pa palang magtutulak sa kanyang gumawa ng mali. Natutong magbisyo si Aldrin. Matagal kayong nagmariwana at nagshabu? 7 years na po ako sa paggamit po ng marijuana at 5 years po sa shabu po. Bakit kayo nalulung dito? Anong naidudulot sa katawan ninyo nitong shabu at marijuana? Yung una po is akala ko nakakatulong dahil nga siyempre nakikita ko rin po sa iba, masaya sila pag nagmamarijuana. Akala ko pa cool kid, di ko alam nakaka-perwisyon na po pala sa katawan yun. Ayun po, bagsak po yung aking immune system. Isa sa mga naapektuhan sa pagdodroga ng isang tao ay ang kanyang immune system. Isa itong network ng organs, ng cells at ng tissues na dumedepensa sa katawan ng tao laban sa impeksyon. Dahil sa pagkakalulong sa droga ng isang tao, maaaring humihina rin ang kanyang immune system. Nung gumagamit po kasi ako, madalas po ako hindi natutulog. Noon pag shabu po yung ginagamit po, hindi po ako nakakatulog. Wala po sa tamang oras po yung kain ko. Pumapayat po yung katawan ko, tapos parang pag naglalaro po ang basketball, ang bilis ko po tingalin. Ganun po, bumagsak po yung immune system. Masasabi mo bang naging masakitin kayo? Opo, nagkaroon po ako ng sakit na hepatitis B po. Ganito rin ang nangyari kay Amanda, hindi niya tunay na pangalan. Ayun, bagsak yung immune system ko. Sobrang payat. Kasi hindi natutulog, hindi kumakain. Siyempre, pagka puyat ka, ayaw mo na rin maligo, di ba? Halos talagang hindi na rin ako makaharap sa mga tao kasi nga, siyempre, feeling kitang-kita naman yung pagbabago ng itsura ko. Tapos, siyempre, hindi ka makaligo. Alam mo naman kung ano itsura mo. Kaya maraming nagbago sa buhay ko that time. Naalala niyo po ba kung nagkasakit ba kayo noon o mas naging sakitin ba kayo noong kayo po ay nagdodroga? Yes. The first timer is, yung red blood cell ko is sobrang mababa. Kasi nga, walang kain, walang tulog that time. Then, inuubo, ganun. Mahina yung katawan ko, konting kilos lang, nahihilo na ako. Ang first timer ako, kasi sobrang bagsak nga ng immune system ko nun. Bisyo ko nga is everyday. Pangalawang balik na ito ni Amanda sa Bulacan Drug Rehabilitation Foundation. Dati na siyang gumaling, pero nalulung ulit. Araw-araw na ako nagda-drugs nun. Nagtatake ng methamphetamine. Iba na yung, wala na akong nakakasalamuhang tao. Hindi, puro drugs na lang. Hindi na ako lumalabas ng bahay. So, iba na talaga yung itsura ko na. Sa palagay ko talagang kailangan ko na ng help nila para matigilan ko. 50 taong gulang na ngayon si Amanda. Teenager lamang siya nung unang makatikim ng droga.
Ma'am, kailan po kayo nagsimulang gumamit ng droga? At bakit nyo naisipang magsimulang gumamit ng droga? Actually, nakatikim ako when I was 18 years old. Through friend or neighbor like that. Influence ang kakilala. But at that time, natikman ko lang siya. Pero hindi ko pa siya naging bisyo. Long time pa bago ko siya maging bisyo. 18 lang ako noon. Nung nalulung ako is 27 or I think or 28. Paano po kayo nalulung sa bisyo nung 27 or 28 kayo? Kasi nagkaroon ako ng sarili kong bahay. So tapos yung sa tiniran kong lugar, environment pa. Halos yun yung mga bisyo ng mga tao doon. Siyempre, bago lang ako nakikisama. Hanggang, ayun, hindi ko na malaya na lulong na pala ako. Bukod sa sinisira ng droga ang katawan ni na Aldrin at Amanda, apektado rin pati ang kanilang relasyon sa pamilya. Lalo po sa barangay namin, respetado po yung family namin. Baga ako nga lang po yung parang lumabas na black sheep sa pamilya namin. Ako po kasi yung panganay na apo ng lolo. Kaya nung nalaman po nila na nagdodroga po ako, is na-disappoint po sila. Tapos hindi ko rin po natapos yung pag-aaral. Kaya malaking disappointed po yun. Lalong-lalo na po sa mother. Kasi yung mother ko po yung nagsasakripisyo para sa akin, para mapag-aaral ako, para mapabuti po yung buhay ko. Pero ako po mismo hindi ko pinapalagan. Nasinuna ko yung bisyo, barkada. Paano naman po naka-apekto yung pagdodroga ninyo sa inyo at sa pamilya ninyo? Paano po nila tinanggap? Siyempre, hindi nila matanggap. Sobra silang nasasaktan. Lalo na that time, hindi pa naman matured yung mga anak ko. Siyempre, sa akin bilang nagtitake ng drugs, wala akong pakialam. Kasi hindi ko na mapapansin yun dahil nga lulong nga ako that time. Hindi ko na-realize na nasasaktan ko na yung mga anak ko. Yung father ko, nagtatrabaho sa malayo, tsaka yung kapatid ko. Nagsasakripisyo para tulungan kami ng mga anak ko. Pero ako, ganun pa din yung ginagawa ko. So parang wala na akong pakialam sa mundo that time. Ipinaliwanag sa atin ng isang doktor kung paano ba nalululong sa bisyo ang isang tao. Okay. Usually, drug addiction per se or addiction per se is it's a chronic relapsing brain disorder that is usually characterized by obsessive seeking or use of substance in spite of its negative effect. So kahit na alam ng isang pasyente na meron itong negative effect, they continue to use, That's why over time, they develop tolerance. And usually, drug addiction, it affects the brain activity or the brain chemistry, wherein it affects the area of the brain that regulates motivation, that regulates also the reward system, and even self-control. That's why there are times makikita mo, mapapanood sa TV, isang tao na wala ng control, due to drugs or hinihinalang gawa ng droga. Okay? And this addiction is usually aggravated by stress, high-risk environment. May short-term at long-term effects sa katawan ng drug abuse. Sa pinakamalalang mga kaso, pwede itong mauwi sa pagkamatay. Kadalasan yung bumibilis ang heart rate, bumibilis ang tibok ng puso, nagpapalpitate, Minsan nagkakaroon ng neurological problem, they have poor coordination, And sometimes nagkakaroon ng acute symptom or yung mga biglaan na pagkamatay because of drug overdose. When you say long-term effect, there could be a cardiovascular effect, liver and kidney problems, And syempre, bumababa din yung immune system, indirectly resulting into what? To shorter lifespan, ikinamamatay ng isang pasyente. Wala raw perpektong paraan para gamutin ang drug addiction. Pero importanteng gawin ito sa isang pasilidad na may programa at gabay ng mga eksperto. In our facility, in Bulacan Drug Rehabilitation Foundation, we start usually with detoxification. Okay? Detoxification wherein it is being done to eliminate or to control the withdrawal symptoms of the patient. And it's usually under the medical supervision. So kagandahan doon, may doktor na nag-supervise or nurse that supervises detoxification. Next is the so-called medication-assisted therapy, wherein you give medicines, you give medications,
gamot na kung saan to prevent relapse, okay? And to avoid relapse, no? And to address yung mga to reduce the cravings, okay? Bukod sa pagbibigay ng mga gamot, mahalaga ring matugunan ang psychological needs ng pasyente. Pero hindi nagtatapos sa rehab ang tuluyang paggaling ng mga taong lulong sa droga. In that sense, no, we were able to hone the patient holistically, okay? And bring them back to the society in their most productive state, okay? And the most common area, no, that we should indulge with is the aftercare program or the follow-up care, no? That the government should also focus on that regarding the aftercare program. Si Amanda, determinadong magbagong buhay para makabawi sa kanyang mga mahal sa buhay. First of all, my parents, matanda na sila. Hindi naman po natin masasabi, di ba? Sandaling panahon na lang. So naman pong iparalan sa kanila na magiging maayos din yung buhay ko. Kasi naawa po ako sa kanila. Sa mga anak ko din po, gano'n. Na meron naman silang ina na maipapagmalaki naman nila. Kasi wala na nga silang father. Wala yung father nila dahil sa drugs din. So sana maparamdam ko sa kanila yung pagmamahal ko. Na mas mahalaga sila sa akin kasi sa pagdrugs ko. Sa ating pagbabalik, ang mahinang immune system mayroong kabaliktaran. Paano naman kung overactive ang ating immune system? Ano ang peligrong dulot nito sa ating mga katawan? Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Sumangguni ako sa isang immunologist para mas maunawaan natin ang dahilan ng pagbagsak ng immune system ng isang tao. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit humihina ang immune system ng katawan ng tao? Well, madaming dahilan talaga ng paghina ng immune system eh. May mga factors tayong tinatawag. Una-una, meron tayong mga chronic illnesses o mga tinatawag namin sa medicine as comorbidities. Katulad to ng mga diabetes, cancer, o kaya yung mga autoimmune diseases. Pangalawa, of course, your nutrition. Malnutrition, as we all know, lack of your macronutrients, micronutrients, your vitamin A, C, and D usually decreases the effectivity of your immune response. Ano pa ba? Mga medications. May mga medications kasi tayo na madaming pwedeng mag-cause ng pagbaba ng immune system. Yun yung mga immunosuppressants na tinatawag natin, katulad ng corticosteroids, yung iba nating mga chemotherapeutic drugs for cancer, yung iba natin na biologics na ginagamit din for autoimmunity. Nakakaapekto rin sa immune system ang lifestyle ng isang tao. For factors naman na usual na na-experience ng mga Pilipino, yung sleep deprivation is one. Your stress also kasi nagkakaroon ng changes sa hormonal levels ng katawan ng tao. And of course, yung mga lifestyle vices natin, katulad ng alcohol, smoking, obesity is one part of that risk factor kasi they showed sa isang study that being obese is a pro-inflammatory state. So if you have a pro-inflammatory state, mas decrease talaga yung immune response mo. Kapag may problema ang immune system, pwedeng maging sakitin. Ang una-una makikita natin yung epekto dyan is naging prone sila sa infection. Pwede ito yung mga infection na usually naman dati na hindi naman nila iniinda or hindi talaga tumatagal. Pero ngayon nagkakaroon sila ng pabalik-balik na infection sa baga, katulad ng pneumonia. Meron din tayong mga infection sa tiyan, katulad ng mga diarrheal diseases na pabalik-balik. Tapos meron din tayong tinatawag na mga susceptibility to opportunistic infection, katulad ng fungal infection na hindi naman dapat nagkakaroon ng infection ang taong maganda ang immune system. May mga pagkakataon namang overactive ang immune system na nagdudulot din ng ibang peligro. Ang immune system is balanced dapat eh. Sometimes yung katawan natin nawawala yung parang pagka-recognize niya of its own self. Yun yung tinatawag nating autoimmunity. So, even na andyan pa rin yung autoregulation, sometimes may nakakawala na iniisip nila na parang foreign pa rin itong bagay na to kahit hindi na, kahit ito yun. So, yun yung mga autoimmune diseases natin na tinatawag.
Isa sa mga autoimmune diseases ang systemic lupus erythematosus o SLE. Kapag may lupus ang isang tao, inaatake ng kanyang immune system ang sarili niyang tissues. Si Carmela Lapus ng Dasmariñas, Cavite, mag-4 na taon nang nakikipaglaban sa sakit na ito. At yung mga onset symptoms ko po noon, parang for consecutive 2 months, lagi akong nagsusuka. Tapos, wala po akong appetite. Parang lahat ng kinakain ko, after ilang minutes, sinusuka ko din. Tapos, yun, on and off fever po. Sobrang pagod talaga yung pakiramdam. At dun po, yun na yung lumalabas yung mga singaw ko. Singaw, rashes, tapos naglalagas din po yung buhok ko. Dahil labis na rin noon ang pananakit ng kanyang mga binti at kasukasuan, nagdesisyon ng magpatingin sa doktor si Carmela. Na-confine ng mahigit 1 buwan sa 2 ospital si Carmela at patuloy na lumala ang kanyang kondisyon. Namanas ang kanyang buong katawan at nakaranas siya ng seizures. Nung time po na yun, na-depress din po talaga ako. Kasi doon po sa dating hospital, sa unang hospital po kasi, yung doktor po namin, parang sinasabi din talaga sa family ko, since pangit talaga yung symptoms ko, parang nakumpleto daw po kasi yung symptoms sa akin ng lupus. So sabi, parang mag-ready na for the worst, ganun po yung sinasabi sa family ko. Walang lunas ang sakit na lupus, kaya panghabang buhay din ang gamutan nito. Sa ngayon po, medicine lang ako. Nakastick lang po ako sa medicine. May mga gamot po ako na mga for chemotherapy drugs, mga ganon, steroids, and mga supplement, mga vitamins for kidneys. Kasi ang lupus ko po, lupus nephritis. So, focusing, parang ang target talaga ng lupus ko yung kidneys ko. Magastos din ang gamutan. Umaabot sa 15,000 pesos kada buwan ang gastos ni Carmela sa gamot na tinutustusan ng kanyang mga magulang. Walang trabaho si Carmela sa ngayon. Nag-resign siya para makaiwas sa stress na nakasasama sa kanyang kondisyon. Sa suporta ng kanyang pamilya, bumubuti na ang mental health ni Carmela. Sumali din siya sa mga support groups para sa mga taong may lupus. Nakatulong din ang pagiging K-pop fan niya para maiwasan ang kanyang lungkot at pangamba. Masaya kami sa pag-fangirl, sa pagko-collect ng mga photo cards, sa pag-attend ng concert. Parang in that moment, parang maikli lang siya. Concert is just 3 hours, pero parang ang laki ng impact niya. Masaya ka for the whole 3 hours na parang wala kang sakit, parang normal ka. So, yun po. So, malaking tulong talaga siya. Tulad ni Carmela, autoimmunity rin ang dahilan ng pagkakasakit ni Love Francesca Legaspi. Mayroon siyang chronic urticaria o chronic hives. Nakakaranas siya ng labis na pamamantal, lalo na kapag stressed. Yung pinakamalalang flare-up ko is nahihirapan talaga akong huminga, namamaga yung buong mukha ko. So ayun, and then nagpa-derma ako and then I was diagnosed with chronic urticaria. Ibig sabihin, parang sabi niya, genetically ko daw siya nakuha. Ang lola sa mother's side ni Francesca, mayroon ding chronic urticaria. Posibleng sa kanya raw niya ito namana. So bukod sa extreme stress, bukod sa weather, meron pa ba? Is this related to food? Yes, kapag mataas yung sugar intake ko. Kasi one time, kumain ako ng halo-halo. Di ba halo-halo? So loaded with sugar. And then, after a few minutes lang, ayun, bumigat yung dibdib ko. And then, namagana po yung lips ko. And then, nag-start na mag-appear yung cold hives sa katawan ko. Depende sa pangangailangan at iba pang mga bagay, iba't iba ang treatment options sa chronic urticaria. Una niyang ginawa sa akin is oxygen therapy. So, ang ginawa niya, may nilalagay siyang mask sa akin. And then, kapag kasi nag-urticaria daw, namamaga pati yung organs mo. So, nagde-deplete daw po yung oxygen. And then, that oxygen therapy will help me to recover from the flare-up na nangyari para umokay daw po yung organs ko sa katawan. Bukod sa treatment mo ng oxygen therapy na sinabi sa'yo, ano pa yung ginagawang treatment sa'yo? Hydrogen water.
pinapainom niya po ako ng 10 bottles a week kasi mas maliit daw po yung molecules nun. So, ang nangyayari is mas nakikleanse niya yung organs ko sa body. So, it does the same thing with oxygen, pero hydrogen water lang po siya. Parang detox, kumbaga. Dahil pasumpong-sumpong ang kanyang sakit, dumating na sa puntong apektado na rin pati ang pag-aaral ni Francesca. So, dumarating na kasi sa point na gabi-gabi siya umaatake. I have 7 a.m. classes. So, ang nangyayari, online nun. And then, minsan, I fail to attend my morning classes kasi uminom ako ng Loratadine po, yung Claritin, the antihistamine, para malesen yung flare-up ko. Pero ayun, ang drowsy ko kada umaga. Tapos, when I wake up, magapa din yung feeling ko and then I feel really, ayun nga, nahihilo. Bagamat bumuti na ang lagay ni Francesca ngayon, mas inaalagaan na niya ang kanyang sarili. Stress is really inevitable sa buhay, no? So, what I do is, I listen to my body and I do recreational activities. So, I cope with stress. So, in that way, hindi masyado, alam mo yon, hindi masyadong stress yung body ko. So, I spend time with my family, I play with my dogs, I go out with friends. And then, ang isa ko pang ginagawa is physically. So, hindi ko na-expose masyado yung sarili ko sa sun. Kasi sabi ng derma ko, if nagpapawis ako, pwede rin siyang ma-trigger. And lastly, kapag nag-workout, I don't do strenuous workouts kasi yung kapag nga super na-trigger yung sweat ko, yung mag-open daw yung pores and then possible na mag-red agad and then mag-flare up na naman po. Hindi madali ang pinagdaraanan ng mga taong may autoimmune diseases. Payo ni Francesca sa mga taong may parehong sakit sa kanya. So I know na it's really hard to, alam mo yun, explain sa ibang tao kung ano yung pinagdadaanan natin. But always learn to listen to your body. And kapag umaatake na siya, agapan nyo na agad. Huwag nyo nang antayin na paulit-ulit siya mag-flare up sa katawan nyo. And always consult your doctor po for proper treatment. Tulad ng anumang parte ng ating katawan na may makalagang papel na ginagampanan ang ating immune system, kinakailangang alagaan at panatilihing malakas. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.